Kahit kailan, hindi ko nakalimutan ang amoy ng kanal sa tondo, amoy ng basura, ng pinaghalong pawis at alikabok, ng pag-asa na unti-unting namamatay. Ito ang simula ko, ang lansangan na humubog sa akin, ang lugar kung saan ang pangarap ay luho, at ang buhay ay araw-araw na pakikipaglaban. Modya nga pala ang pangalan ko, at oo, galing ako sa putikan. Modya, bilisan mo, naghihintay na ang tita Brenda mo. Sigaw ni nanay, ang boss niya nagmamadali, halata ang pagod. Binitawan ko ang sirang bola ng basketball na pinaglalaruan ko at tumakbo papasok sa barong-barong namin. Masikip, mainit at amoy singaw ng lupa. Pero ito ang tahanan namin, ang kanlungan namin sa mundong puno ng gutom. Nandyan na po, sagot ko, dinig ko ang paghabol ng hininga ko. Naka-uniforme ako ng luma, kupas na polo at shorts. Ito ang damit ko para sa pagiging utusan sa mansyon ng tita Brenda ko. Oo, utusan. Hindi ko alam kung anong mas nakakahiya. Ang maging tagalinis ng kanilang dumi o ang katotohanan na kadugo ko sila. Mga kamag-anak na ni minsan ay hindi kami tinulungan, ni hindi nila kami tinitingnan bilang isang tao, kundi bilang bahagi ng kanilang koleksyon ng mga bagay na kinakailangan nila. Sa loob ng mansyon, ang amoy ay nag-iba, amoy pabango, amoy mamahaling sabon, amoy ng kasaganahan na hindi namin kailanman naramdaman. Ang mga pader, makinis, ang sahig kumikinang, at ang mga kasangkapan ay mas malaki pa sa buong bahay namin. Modya, ikaw pala, ang tagal mo naman. Boses ni Tita Brenda, puno ng pagkadismaya. Nakaupo siya sa isang malaking sofa, nakataas ang kilay. Ang braso niya ay nakakrus. Ang mga daliri nito ay kumikinang sa dami ng singsing. Pasensya na po tita, may inutos po kasi si nanay. Paliwanag ko, yumuko ang ulo. Alam kong walang silbi ang pagpapaliwanag. Hindi nila maintindihan ang buhay namin. Kung ano man yan, hindi mas importante kaysa sa trabaho mo dito. Alalahanin mo, Modya, pinapakain ka namin dito. Putol niya sa akin. Ang boss niya ay matalim, parang kutsilyong tumatago sa balat. Sige na, kunin mo na ang basurahan sa kusina at pakibilisan ha. May bisita kami mamaya. Tumalikod ako at naglakad patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat hininga ay puno ng pagkabigo. Ito na ang buhay ko. Ang maging anino sa likod ng kanilang kinang. Oh, Modya, nandito ka na pala. Boss si Doña Carmen, ang matandang may-ari ng bahay. Lola ni Tita Belen. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiting hindi umabot sa mata. Ang mga mata niya ay malamig parang yelo. Pakiabot mo nga sa akin ang kape ko at siguraduhin mong mainit ha. Kinuha ko ang tasa ng kape na nakapatong sa mesa. Mainit pa ito, umuusok. Nang ibigay ko sa kanya, bigla niyang binitawan. Aray, ang init. Sigaw niya at sumabog ang kape sa sahig. Ano ba Modya? Hindi ka ba nag-iingat? Tingnan mo ang ginawa mo. Napatingin ako sa kanya at nagulat. Hindi ko binitawan ng tasa. Siya ang nagpatapon. Pero alam kong walang maniniwala sa akin. Pasensya na po, Doña Carmen. Bulong ko, yumuko ang ulo. Wala kang kwenta, sigaw niya. Malas ka, kasing malas ng pamilya mo. Naramdaman ko ang pag-iinit ng pisngi ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na hindi totoo ang sinasabi niya. Pero nanatili akong tahimik. Hindi ko kayang kalabanan sila. Wala akong laban. Isang araw habang naglilinis ako ng swimming pool, nilapitan ako ng mga pinsan ko. Sina Marco at Sophia, mga bata pa sila pero puno ng kayabangan. Hoy Modya, anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Marco, nakangisi. Hawak niya ang isang baso ng juice. Naglilinis. Yun lamang ang tanging sagot ko, hindi ko sila tiningnan. Ayaw ko kasi silang tingnan. Ang baho mo naman, amoy pawis ka. Ani ni Sofia, tinakpan ng ilong. Kaya ka nga utusan, amoy mahirap ka. Dugtong ni Marco at sabay silang nagtawanan. Pinilit kong baliwalain sila. Sanay na ako sa panunuya nila pero may limitasyon ang lahat. Bakit hindi mo kami sama maglaro? O baka naman hindi ka marunong maglaro ng ganito? Ani ni Marco at binato niya ako ng bola ng tenis. Tumama ito sa ulo ko. Aray! Sigaw ko. Ang hina mo naman, tawa ni Sophia. Tigilan niyo na ako. Sigaw ko, nakakaramdam na kasi ako ng galit. Anong sinabi mo? Sabi ni Marco lumapit sa akin. Sumasagot ka na ngayon ha. Hindi mo ba alam kung sino kami?
Alam ko, mga mayayaman kayo na walang puso. Sumigaw ako. Nagulat sila sa sinabi ko. At pagkatapos, ang galit ay sumiklab sa mga mata ni Marco. Walang puso ha? Sabi ni Marco at bigla niyang hinawakan ang braso ko. Tingnan natin kung walang puso. Hinila niya ako patungo sa kusina kung saan nakatayo ang isang kaldero ng kumukulong tubig. Gagamitin sana ito para sa kape ni Doña Carmen. Ano ang gagawin mo? Tanong ko kinakabahan. Tuturuan kita ng leksyon, sigaw niya. At bago pa ako makagalaw, ibinuhos niya ang kumukulong tubig sa mukha ko. Sumigaw ako, bumagsak sa sahig. Ang init ay tumago sa balat ko. Ang sakit ay umakyat sa utak ko. Naramdaman ko ang paghapdi, ang paglanta ng balat. Ang paningin ko ay lumabo. Ang huling nakita ko ay ang nakangising mukha ni Marco at Sofia at ang mga mata ni Tita Brenda na nakatingin sa akin ng walang anumang emosyon. Moja, anak. Boses ni nanay gulat na gulat, niyakap niya ako. Ang luha niya ay pumapatak sa mukha ko. Anong nangyari sa'yo? Hindi ako makasagot. Ang sakit ay sobra-sobra. Ang galit ay kumukulo sa loob ko. Galit sa kanila. Galit sa sarili ko. Galit sa mundo na napakawalang katarungan. Umalis na tayo dito, nanay. Bulong ko, ang boses ko ay nanginginig. Ayoko na dito. Ito ang punto ng pagbabago. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi lang sa pisikal kundi sa kaluluwa. Ang pagkapahiya ay nagtulak sa akin na gumawa ng desisyon. Hindi ako mananatili sa ilalim. Babangon ako. Mula noon, nagbago ang lahat. Hindi na ako bumalik sa mansyon ng mga kamag-anak ko. Nagtrabaho ako ng kung ano-ano, nagtinda ng tubig sa kalsada, namulot ng basura, nag-sideline bilang kargador. Ang bawat sentimo na kinikita ko ay iniipon ko. Ang mukha ko ay nagkaroon ng peklat. Isang paalala ng nakaraan, isang marka ng aking paghihiganti. Moja, sigurado ka ba dyan? Tanong ni nanay, nakatingin sa akin habang nagbabasa ng libro sa ilalim ng lampara. Ang mahal ng tuition fee sa kolehiyo. Sigurado po ako, nay. Sagot ko at ako'y nakangiti. Hindi po ako titigil hanggat hindi po ako nakakapagtapos. Kailangan kong patunayan sa kanila na hindi ako kasing walang kwenta ng iniisip nila. Ang pag-aaral ang naging kanlungan ko, ang aking sandata. Naging scholar ako, nag-aral ng medisina. Ang bawat oras na ginugol ko sa pagbabasa at pag-aaral ay parang paghihiganti. Ang bawat pagtaas ng grado ay isang sampal sa mukha ng mga taong umapi sa akin. Moja, ang galing mo talaga. Bati ng kaklase kong si Ana. Ikaw na naman ang top sa klase. Kailangan ko eh. Sagot ko, simpleng nakangiti. Hindi kasi ako pwedeng magkamali. Ang pagiging doktor ang pangarap ko. Hindi lang para sa sarili ko kundi para sa mga taong tulad namin. Mga taong walang boses. Mga taong pinagkaita ng pagkakataon. Gusto kong maging pag-asa. Hindi lang isang biktima. Nagtapos ako ng may pinakamataas na karangalan. Ang araw ng graduation ay isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Nakita ko ang ngiti ni nanay. Ang mga luha niya ay patuloy na umaagos. Sa wakas, may maipagmamalaki na rin siya. Dr. Moja, bulong niya at niyakap ako. Ang anak ko, isa ng doktor. Pagkatapos ng graduation, nagtrabaho ako sa isang maliit na ospital sa probinsya. Gusto ko makatulong sa mga nangangailangan. Pero alam kong hindi ito ang huling yugto ng paglalakbay ko. Kailangan kong bumalik. Hindi para maghiganti, kundi para patunayan na ang taong binuhusan nila ng mainit na tubig ay hindi na ang dating Moja. Makalipas ang ilang taon, naging kilala ko. Ang aking pangalan ay umalingaw-ngaw sa mundo ng medisina. Ako, si Dr. Moja Santos, ang doktor na nakahanap ng bagong paraan sa paggamot sa isang bihirang sakit. Ang aking mga artikulo ay naitlathala sa mga international na journal. Ang aking mga pasyente ay nagmula sa iba't ibang sulok ng mundo. Isang araw habang nagbabasa ako ng balita, nakita ko ang pangalan nila, ang pamilya nila, nalulugi. Ang kanilang negosyo ay bumagsak. Ang kanilang mansyon ay isinubasta. Kawawa naman sila. Boses ng sekretarya ko, si Lisa. Hindi ba kamag-anak mo sila, Dok? Oo, sagot ko pero walang emosyon ang boses ko. Pero hindi ko sila kilala.
Alam kong nagsisinungaling ako. Kilala ko sila. Ang bawat detalye ng kanilang muka, ang bawat salita na binitiwan nila ay nakaukit sa isip ko. Isang hapon habang naglalakad ako sa ospital, nilapitan ako ng isang matandang babae. Ang kanyang muka ay puno ng kulubot, ang kanyang mga mata ay malabo. Dr. Moja, bulong niya, ang boses niya nanginginig. Pwede ba tayong mag-usap? Tiningnan ko siya. Si Doña Carmen, ang babaeng nagtapon ng kape sa sahig, at sinisisi ako. Ang babaeng nagsabing malas ako. May appointment po ba kayo? Tanong ko, nakataas ang kilay. Ang tono ko ay formal, walang bahid ng pagkilala. Wala, doktor, pero kailangan ko ng tulong mo. Ani niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. May sakit ako at ikaw lang ang makakatulong sa akin. Paumanhin, Doña Carmen, marami akong pasyente. Kung wala kang appointment, hindi kita matutulungan. Sagot ko at tumalikod na ako. Moja, sandali. Sigaw niya. Kilala mo ako, hindi ba? Ako ang Doña Carmen, ang lola ni Tita Brenda mo. Huminto ako, dahan-dahan ako lumingon. Ang aking mga mata ay direktang nakatingin sa kanya. At ano naman ngayon? Tanong ko, ang aking boss ay malamig. Ang akala ko, hindi mo ako kilala. Ang akala ko, isa lang akong utusan na walang kwenta. Namutla siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Moja, patawarin mo ako. Bulong niya. Alam kong nagkamali kami sa iyo, pero ngayon, nangangailangan kami ng tulong mo. Tulong? Gumiti ako. Isang ngiting hindi umabot sa mata. Nasaan kayo nang kailangan ko ng tulong nyo? Nasaan kayo nang binuhusan ako ng mainit na tubig? Nasaan kayo nang tinawag nyo akong malas? Lumapit ako sa kanya, ang aking boses ay bumaba, halos pabulong. Ang sakit na naramdaman ko, Doña Carmen, ay mas malalim pa sa peklat sa mukha ko. Ang pagkapahiya, ang pangaapi, ang pagtrato nyo sa akin na parang basura, hindi ko nakalimutan. Pero kailangan ko ng tulong mo. Kung hindi, baka pumanaw ako. Ani niya, ang kanyang mga matay puno ng takot. Tumalikod ako. Kung ganun, tingnan mo ang refleksyon ng sarili mo. Ang mga desisyon mo ang nagdala sa'yo dyan. Iniwan ko siya doon, nakatayo, nanginginig. Naramdaman ko ang paglamig ng aking puso. Ito ang paghihiganti. Ito ang tagumpay. Ngunit habang naglalakad ako, may naramdaman akong kakaiba. Ang tagumpay na ito ay walang tamis. Ang paghihiganti ay walang kagalakan. Ang galit na matagal kong iningatan ay parang isang mabigat na pasanin. Kinabukasan habang nag-oopera ako, hindi ko maiwasang isipin si Doña Carmen. Ang kanyang muka, ang kanyang mga mata na puno ng takot. Hindi talaga ako makapag-concentrate. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Dok, okay ka lang? Tanong ng nurse ko. Oo, ayos lang ako. Sagot ko, pinilit kong umiti. Pagkatapos ng operasyon, umuwi na ako. Hindi talaga ako makatulog. Ang mga alaala ay bumabalik, ang sakit ay sariwa pa. Pero kasabay nito, may bagong pakiramdam na bumabalot sa akin. Ang awa. Ang awa sa isang matandang babae na dating makapangyarihan. Ngayon ay walang-wala. Ang awa sa mga taong nagkamali na ngayon ay nagdurusa. Kinabukasan maaga akong nagpunta sa ospital, tinawagan ko si Lisa. Lisa, pakihanap ang records ni Doña Carmen. Gusto ko makita siya. Utos ko. Nagulat si Lisa. Si Doña Carmen po? Bakit po, Dok? Basta hanapin mo lang, sagot ko. Nang makita ko si Doña Carmen, nakaupo siya sa isang bench sa labas ng ospital. Mukha siyang mas matanda, mas payat. Ang kanyang mga mata ay malalim, walang buhay. Doña Carmen, tawag ko. Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Moja, bulong niya at nagulat. Umupo ako sa tabi niya. Pinag-aralan ko po ang kaso nyo. May paraan pa para matulungan ko po kayo. Gulat na gulat siya. Talaga? Oo, sagot ko. Pero kailangan mong magtiwala sa akin at kailangan mong sundin ang lahat ng sasabihin ko. Gagawin ko ang lahat, Moja. Ani niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. May isang kondisyon. Ani ko. Hindi lang ikaw ang tutulungan ko, pati ang pamilya mo. Namutla siya. Pero bakit? Dahil ang paghihiganti ay hindi magdadala ng kapayapaan. Sagot ko, nakatingin ako sa kanya. Ang pagpapatawad ang susi sa kalayaan. Niyakap niya ako, ang kanyang luha ay patuloy na umaagos.
Salamat Moja, maraming salamat. Sa sumunod na mga linggo, ginamot ko si Doña Carmen. Nagbigay ako ng payo sa pamilya niya. Tinulungan ko silang makabangon. Hindi ko sila binigyan ng pera, kundi ng pagkakataon. Nang magaling na si Doña Carmen, pumunta siya sa akin. Kasama niya si Tita Brenda, si Marco at si Sophia. Lahat sila ay nakayuko, puno ng pagkapahiya. Moja, ani ni Tita Brenda ang boses niya nanginginig. Patawarin mo kami. Nagkamali kami sa'yo, naging masama kami. Nakatingin ako sa kanila. Ang galit na matagal kong iniingatan ay unti-unting nawala. Ang sakit ay naglaho. Ang naiwan ay ang pakiramdam ng kapayapaan. Pinapatawad ko na kayo. Sagot ko at nakangiti. Pero huwag niyong kalimutan ang nangyari. Gamitin niyo ito bilang aral. Ang kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa puso. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Niyakap nila ako at nagpasalamat. Mula noon, nagbago ang relasyon namin. Hindi kami naging matalik na magkaibigan pero naging magalang kami sa isa't isa. Tinulungan ko silang bumangon at sila naman ay nagpakumbaba. Ang peklat sa mukha ko ay nanatili, isang paalala ng nakaraan. Ngunit hindi na ito ang marka ng sakit kundi marka ng tagumpay. Tagumpay laban sa galit, tagumpay laban sa paghihiganti at tagumpay laban sa sarili. Ang amoy ng kanal sa tondo ay hindi ko na nararamdaman. Ang amoy ng ospital, ng gamot, ng pag-asa ang bumabalot sa akin. Ito ang bagong simula ko. Oo, Modya ang pangalan ko. At oo, galing ako sa putikan. Ngunit ngayon, ako ang nagbibigay ng liwanag sa iba. At ito ang pinakamalaking tagumpay sa lahat. Ang maging inspirasyon, hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong mundo. Hindi ako nagpakumbaba, hindi ako yumuko. Pinatawad ko sila. Hindi dahil sa kanila, kundi dahil para sa sarili ko. Dahil ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagpili na bumitaw sa bigat ng nakaraan. At yun, ang tunay na kalayaan. Ikaw, anong natutunan mo sa istorya ng buhay ko? Makikicomment naman sa baba kung anong iyong natutunan. At dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bagong istorya ng Juana Tales. At thank you po sa lahat at God bless us all.